muli to our weekly program Silver Lining. Dito lang sa nag-iisang Christian radio sa Baguio, DWLY 97.5 Cool FM. Binabati ko po kayong lahat ng masagana at magandang gabi, lalo na ang mga nakikinig at nanonood via FB Live. At ganoon na rin sa mga nanonood sa aking YouTube channel, ang Silver Lining. Salamat po muli sa pagsubaybay at pakikinig ng ating weekly devotional. Maikli lang po ang ating devotional every Thursday night. 15 minutes lang po, kaya samahan nyo na po ako. Kung nakaligtaan nyo po ang ating episode last Thursday, nasa Silver Lining YouTube channel po ang lahat ng ating mga episodes. Again, we are broadcasting live over Northern Luzon. Sa lahat po dyan sa Baguio, mag-switch na po kayo sa 97.5 sa inyong mga radyo. Last week, napag-usapan po natin ang freedom. Dahil po nag-celebrate po kami dito sa US ng 4th of July. Nagbigay po ako ng konting history tungkol dito at kung ano ang freedom in relation sa katuruan sa Bible at kung ano ang practical application para maisapamuhay natin ang mga prinsipyo at katuruan nito sa ating araw-araw na pamumuhay dito sa lupa. Nabanggit ko po na ang kalayaan ay hindi nagbibigay sa atin ng pahintulot o permission na gawin ang anumang gusto natin. Ang kalayaan ay may kasamang responsibilidad na gamitin ito ng tama at mabuti. Sa verse na ating tinalakay sa 1 Corinthians 10:23-24 ay nagpaalala that although Jesus gives us freedom from sin and death, not everything we do with that freedom is good. Actions have consequences. We need to be willing to refrain from flexing our freedom. That we are called to live selflessly, not selfishly. And that freedom frees us to live for others instead of for ourselves only. Muli, kung hindi nyo po napanood yung episode natin last week, nagbigay rin po ako ng mga suggestions for practical applications. Kaya balikan nyo po ang ating YouTube channel. Go to my YouTube channel, Silver Lining. Ang conclusion po natin, overall, tayo ay magpasalamat sa freedom na binigay sa atin ng Diyos. The freedom we have in Christ. At sikapin natin na ma-practice natin ito ng may pagmamahal at respeto sa kapwa. May mga mananampalataya o mga Kristiyano na hindi tamang nagagabayan tungkol sa freedom na bigay ng Panginoon kaya sila ay nalilihis ng landas. In relation po dito, ang ating topic ngayong gabi ay medyo controversial po. Pero hayaan niyo pong i-express ko ang aking paniniwala tungkol sa backsliding. Ano ang biblical explanation ng backsliding? Ang backsliding sa biblical na kahulugan ay tumutukoy sa proseso kung saan ang isang individual na dating nagpapakita ng pananampalataya at pagsunod sa Diyos ay tumatalikod at bumabalik sa makasalanang pag-uugali. Ito ay isang turning away mula sa pananampalataya nila. Several passages in the Bible address the concept of backsliding na nagbibigay ng babala, ng halimbawa, at mga panawagan ng pagsisisi. Backsliding involves a conscious or gradual turning away from God. Ito ay maaring magmanifest bilang pagpapabaya sa prayer, pagpapabaya sa pagbabasa ng Bible, at hindi pagpunta sa church o sa fellowship o sa pagpupulong ng madalas na humahantong sa engagement in sinful behaviors. Kung ang individual ay nag-backslide, maaring babalik siya sa pagkakasala and there are consequences of sin. Ang kasalanan ay maaring patikasin ng puso na ginagawang mas mahirap para sa backslider na magsisi at bumalik sa Diyos. Habang tumatagal na nananatili sa estado ng backslide, the more entrenched they can become in their sinful ways. Sabi sa Proverbs 14:14, backsliders get what they deserve. Good people receive the reward. Ang verse na ito highlights ang pagiging makasarili
na kadalasang kaakibat ng backsliding, contrasting it with the satisfaction found in living a righteous life. Sa Jeremiah chapter 8 verse 5, ang sabi, "Then why do these people stay on their self-destructive path? Why do the people of Jerusalem refuse to turn back? They cling tightly to their lies and will not turn around." Ang verse naman na ito ay nagpapahayag ng frustration ng Diyos sa patuloy na backsliding ng kanyang mga chosen people at ang kanilang pagtutol na magsisi sa kanilang mga kasalanan. Sa Revelation 2 verse 4 and 5, ang sabi, "Yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first." Alam niyo bang pinayuhan din ni Jesus ang simbahan sa Efeso sa pagtalikod sa kanilang unang pag-ibig at tinawag sila na magsisi at magkaroon ng panibagong debosyon. Maaring mawalan ng sigla at pagmamahal sa Diyos ang isang backslider. Madalas itong nagre-resulta sa isang lukewarm attitude towards spiritual matters, which Jesus warns against in Revelation chapter 3 verses 15 to 16. Ang sinabi doon ay, "I know all the things you do, that you are neither hot or cold. I wish that you were one or the other. But since you are like lukewarm water, neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth." Maraming mga pastor o mga tagapagturo ang nagsasabing ang totoong Kristiyano ay hindi nagba-backslide. Ang sabi nila, kasi kung nag-backslide, baka hindi totoong naging Kristiyano at wala talagang tunay na relasyon sa Diyos. Kapag narinig natin ang salitang backslider, malamang na ang maiisip natin ay ang mga Kristiyanong who have completely abandoned their faith at tumalikod sa Diyos. Ngunit naniniwala ako na meron ding mga Kristiyano who are backsliding at hindi man lang nila namamalayan. Ang aking pong personal na pananaw, walang totoong born-again Christian ang sinasadyang nagbabalak na tumalikod sa Diyos. Nasabi ko na hindi sinasadyang tumalikod dahil madalas ang backsliding ay nangyayari ng paunti-unti. Ito ay nangyayari ng banayad. In fact, you may not even know it is happening. At naniniwala akong kahit ang totoong Kristiyano ay pwedeng mag-backslide. Yung mga nagkiklaim na mga Kristiyano at sinasadyang tumalikod sa Diyos, yun ang alam kong hindi talaga nagkaroon ng personal encounter with the Lord. Na hindi sila na born again. Hindi talaga naging tunay na Kristiyano. Binabalaan tayo ng Biblia tungkol sa backsliding. At sinasabi na ang isa sa mga palatandaan ng end time ay ang mga tao na lumalayo sa kanilang pananampalataya. So, ano kaya ang dapat natin gawin kung tayo ay mag-backslide? Sinasabi sa atin ng Diyos na dapat tayong bumalik sa Kanya. Speaking through the prophet Jeremiah in chapter 3, "My wayward children, come back to me, and I will heal your wayward hearts." Dito, tinatawag ng Diyos ang kanyang mga pinili na bumalik sa Kanya, na nangako ang Diyos ng pagpapagaling at pagpapanumbalik para sa mga nagsisisi. Sa Hosea chapter 14 verse 4, ang sabi, "I will heal their backsliding. I will love them freely, for my anger has turned away from them." Nangako ang Diyos ng pagpapagaling at pagmamahal sa mga bumabalik sa Kanya, demonstrating His readiness to forgive and to restore. Nagbabala rin ng Diyos sa Jeremiah chapter 2 verse 19. Sabi, "Your wickedness will bring its own punishment. Your turning from me will shame you. You will see what an evil, bitter thing it is to abandon the Lord your God and not to fear Him." Siguro, ilan sa atin maaring nagsasabi,
I would never fall in this area, or I would never in a million years commit that sin. Ngunit kailangan nating mag-ingat kasi walang exempted na maaring mahulog sa kasalanan. Kaya ang payo ko, wag na wag niyong sasabihin hindi mo gagawin ito o iyon dahil ang katotohanan, baka ikaw ay mahulog. Hindi natin alam kung gaano kasama ang ating puso. Sinabi sa Jeremiah 17 verse 9, the human heart is the most deceitful of all things and desperately wicked. Lahat tayo have the propensity for doing the wrong thing. Tandaan nyo to mga kaibigan, an unguarded strength is a double weakness. Nang itanggi ni Pedro si Jesus, ang kanyang unang hakbang ay ang pagtitiwala sa sarili. Sinabi niya sa Panginoon, kahit iiwanan ka ng iba, hindi kita pababayaan. Si Peter ay taas noong nagsabi kay Jesus, "Look, I don't know about James and John, the so-called sons of thunder, and I'm not sure about Matthew and some of the others. But I'm going to tell you this, I will never let you down." Masyadong tiwala sa sarili si Peter. The Bible says, pride goes before destruction, and haughtiness before a fall. Kapatid, huwag tayong maging kumpiyansa sa sarili. Huwag tayong maging mayabang. Kung ang tingin mo sa sarili mo ay ligtas na at malakas ang iyong pananampalataya, mag-ingat ka dahil kahit sarili mo ay hindi mo masasandalan. Walang exempted sa pagkahulog. Kailan lang nabalita sa buong mundo ang nangyayari kay Ravi Zacarias. At last month lang nalungkot ako sa balita tungkol kay Robert Morris ng Gateway Church. Napakalaking mga personalities ng mundo ng Kristyanismo at napakalaking influence sa Christian world in present time. Kahit sila ay may masamang nakaraan at ang dalawang ito ay naiskandalo. At naglabasan ng mga napakaraming mga tulad ng mga Pariseo at mga Saduceo upang husgahan ang mga taong ito. Mga Kristiyano na akala mo walang nakaraan at hindi nagkasala at ang tingin sa mga sarili nila ay hindi mahuhulog at magbabackslide. Alam nyo, I am afraid to judge anyone. Gusto ko lang pong magpaalala na ang Diyos lamang ang walang kasalanan. At ang sino man ay maaring mag-backslide. Kaya, kaibigan, kung ikaw ay nasa estado ng pagbabackslide o kaya nasa proseso ka ng backsliding, either you are progressing spiritually or you are regressing, sa sandaling ilagay mo ang iyong spiritual growth sa neutral, makikita mo ang iyong sarili na papunta sa maling direksyon. Huwag mag-rest sa iyong mga tagumpay at sa akalang ikaw ay matibay. So, ano ang pwede natin gawin to overcoming backsliding? Alamin kung ano ang issue mo. Ang hakbang to overcome backsliding ay ang pag-alam na ang isang tao ay lumalayo sa Diyos. Ang pag-examine sa sarili at honest reflection ay napakahalaga. Pagkatapos mong malaman ang issue mo, magsisi. Ang tunay na pagsisisi ay taus-pusong pagtalikod sa kasalanan. You have to decide na bumalik sa Diyos at i-renew ang pangako mo sa Kanya. Ang pagsisisi ay iba sa paghingi ng patawad sa ating Panginoon. Ang Diyos ay laging handang magpatawad sa mga lumalapit sa Kanya sa pagsisisi. Ang Kanyang grace and mercy ay available to all who seek Him earnestly. Pagkatapos ay ibalik ang spiritual discipline. Muling makisali sa mga gawain tulad ng prayer, Bible study, worship, at pakikisama sa mga ibang mga mananampalataya. Ang mga disiplinang ito ay nakakatulong na palakasin ang pananampalataya at mapanatili ang isang close relationship with God. Kung nakabalik ka na sa grupo, magkakaroon ka ng accountability partner. Ang pagkakaroon ng isang support system tulad ng isang mentor o isang maliit na grupo ay maaaring magbigay ng encouragement and accountability. It helps to have others na maaring manalangin para sa iyo at kasama mo, offering guidance and support.
Kaibigan, kailangan nating patuloy na lumago bilang tagasunod ng ating Panginoong si Jesus. Amen po ba? Tara, pray na tayo. Dear Heavenly Father, we come before you acknowledging our weaknesses and our tendency to stray from your path. We thank you for the unfailing love and mercy and for the promises of restoration and healing. Tulungan mo po kaming malaman kung kami po ay nalalayo sa iyo at bigyan mo po kami ng lakas ng loob na talikuran ang mga kasalanan. Kami ay magsisi at manumbalik sa iyong pagmamahal. Strengthen our commitment to you and renew our spiritual fervor. Palibutan mo po kami ng isang komunidad ng mga mananampalataya na maaring suportahan at hikayatin kami sa aming spiritual journey. Naway lagi namin isik na parangalan ka sa lahat ng aming ginagawa. At naway ang aming buhay ay maging isang testamento sa iyong grace and redemption. Ang lahat po ng ito ay ipinapanalangin namin sa pangalan po ng aming Diyos at Tagapagligtas, ang iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen at Amen. Sana'y nakapagbigay po ang ating episode ngayon ng karunungan at kaliwanagan upang maging mas malinaw ang ating pangunawa at gabay ng direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Abangan po ang ating mga susunod pang mga episodes. Kung meron po kayong mga prayer request or encouragement, i-private message nyo lang po ako. Mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel, ang Silver Lining. Salamat po muli. Ako po si Silver sa pahintulot po ng ating Diyos na nagbibigay liwanag, karunungan at pangunawa. Nandito muli ako next week. Bye and God bless you all.